implementation at operation control sa mga proyekto. Panawagan ni Romualdez sa Ombudsman, go where the evidence leads. Na si former House Speaker Martin Romualdez at ang itinuro niya dating Senate President Chis Escudero. Ayan na mga kababayan, booking na po ang isa pang traidor dito nga po sa Senado. Ngunit ang isa pa pong traidor mga kababayan ay pakinggan nyo po ito muna. Right. And eventually, he had the sense that he will be killed. But he made that commitment that ibibigay niya yung buhay niya. So may cost. Kaya nga nung sinabi niyang the Filipino is worth dying for, it wasn't something lightly said because I think part of him knew that assassination would be coming. But even if assassination did not happen, yung commitment na yon may cost po yon. At right before this broadcast, I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart-to-heart kami ni Brother Joel. And even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, Sino ba talaga mga kababayan ang pang-13 na Judas na apostoles ng Senado o mga senador na ito po ay magtatakip sa matinding investigasyon ng bayan? At ito nga po mga kababayan, si BP Sara, pangungunahan ang people power ulit or part 3. Ano nga ba ang masasabi dito ni BP Inday Sara mga kababayan? Diretsang inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes na kampo ni Vice President Sara Duterte ang nagluluto ng isa na namang people power laban sa administrasyon. Pero si VP Sara, hinit na walang planong agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Grabe mga kababayan, tortured po ito para sa ating mga Pilipino sapagkat ito pong si Vice President Inday Sara Duterte ay nagsabi na gusto nyo pong makita kung gaano kawalang hiya itong si Marcos Jr. hanggang sa katapusan ng kanyang panunungkulan sa gobyerno. Ngayon po mga kababayan ay 4 na taon na si Marcos Jr. at may pang-4 na siyang suna na darating. At matindi na po ang inaabot na torture, pahirap nito pong Marcos administration sa ating bansa. Makakatiis ba dito si BP Inday Sara? Well, ayon nga sa kanya, siya po ay sumusunod sa mandato or sa konstitusyon. Kaya mga kababayan, ano po ang ating dapat gawin? Ano nga po ba dapat ang mangyayari dyan sa Senado? Totoo nga po ba na itong si Joel Villanueva ay tatawid na dyan sa kabilang bakod, mga kababayan? Pakinggan po natin, patapusin ang buong bidyong ito sapagkat malalaman po natin ang buong detalye at isisiwalat na po ni Senator Alan Cayetano kung ano ang mga naging dahilan o kadahilanan ng baliktaran dito nga po sa Senado. Yan po ang ating pag-uusapan lahat mga kababayan. Ngunit bago yan, sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ako po ay nakikisuyo, paki-like at paki-share ang bidyong ito, paki-subscribe na rin kung inyong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo kabayan, tatanawin ko pong malaking utang na loob yan at wala pong bayad ang mga yan. Okay? So sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa bandang dulo ng ating video ay atin pong babasahin ang inyong comment at mga pa-shoutout. Okay, punta na po natin ang detalye ng ating pag-uusapan mga kababayan. Diretso na po tayo muna dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Yan ang diretsang sagot ni Vice President Sara Duterte sa umuugong na panawagan umano ng ilang retiradong sundalo at grupo na si VP Sara ang manguna sa nilulutong umanong people power. Pero ayon mismo kay Duterte, wala siyang balak gawin yan lalo't nanumpa siya na depensahan ng konstitusyon. So wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means to overthrow the current administration.
Sa kabila niyan, hindi pa rin tinantanan ng bise ang mga pasaring sa Administrasyong Marcos. Sa kanyang speech sa Independence Day celebration sa Davao City, muli niyang inakusahan ng Pangulo na magnanakaw ng kaban ng bayan. Ang kalayaan natin at ang soberanya natin, hindi siya nawawala sa mga foreign invaders lamang. Hindi siya sa pagsakop lamang ng mga foreign invaders. Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Ang mga Ayan mga kababayan, itong Marcos Jr. ay malasindikato sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Naniniwala ba kayo dito mga kababayan sa sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte? Well, kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo na lang po ngayon ang mga flood control at ang mga nai-issue mga tao kung sino-sino ang mga inakusahan, sila ngayon yung hindi nakakulong. Ngayon, yung mga nag-aakusa, yung mga nagsusumbong, sila ngayon yung mga nakukulong. Kaya galawang sindikato po ito mga kababayan. Isa pong napakalinaw na indikasyon na ito pong Marcos Jr. ay napakawalang hiya talaga at napakasindikato pagdating po sa nakawan sa pera ng bayan. Kasama niya po itong, ito nga, di ba? Nabanggit ito ng mga Malita boys, di ba? Ng mga nagde-deliver ng Malita, ng mga dating tauhan ni Saldico, di ba mga kababayan? So dito pa lang, kitang-kita na natin, no? At ito pong si VP Inday Sara, diretso na sinasabi. Hindi po siya aayon doon, ano ho? Kasi nga po, siya ay may mandato ng ating konstitusyon. Dapat sumunod siya sa nakatakda sa konstitusyon mga kababayan. Igalang po natin ang ating Vice President Sara Duterte. Parang ganito lang yan, ano? Parang ganito lang yan. Nung si Irap ay natanggal noon, no? At ang pinalit that time ay si Gloria Macapagal Arroyo, no? Hindi naman po natin nakita si Gloria Macapagal Arroyo na nanguna, di ba? Or sumigaw doon na para pababain or mag-resign or i-people power si Estrada, di ba? Natatandaan ninyo yan. Ngayon, sinong nanguna doon? Taong bayan. Tayong taong bayan, mga kababayan, ang pwedeng magsagawa noon. Katulad nung ginawa nung kanyang sa panahon ng kanyang tatay, itong si Marcos Sr., di ba? Taong bayan lang din ang nagpabagsak doon kay Marcos Sr. Kung kaya't naiuupo ito pong si Cory Aquino bilang presidente. Gets nyo mga kababayan? At kung ginawa nila ito, kung gagawin ito nila VP Inday Sara, matagal na sana mga kababayan. Tingnan nyo ha, kaya nga sablay ito si Trillanes na akusahan niyang si VP Inday Sara yung mangunguna dito or mga Duterte, di ba? Sablay yan kasi kung talagang gagawin nila yan, noon pa sana, bago pa dinala si Tatay Digong sa dahig, di ba? Dahil wala pong malinaw na batayan or legal na batayan ang pagdadala doon kay Tatay Digong sa dahig. Di ba? Doon pa lang kung talagang tutuusin, magkaka-people power talaga doon mga kababayan. Hindi talaga papayag ang taong bayan na isakay si Tatay Digong. No? Kung itong si Tatay Digong nagsabi lang doon, habang, kasi marami pong nakakapanood eh. Nalalive po eh. Di ba? Nandun sila Katie Duterte. Mayat maya, mayroon pong info lang lumalabas na ang nangyayari doon sa loob, di ba? Nagpipid na kaagad sa mga social media. Dati, di ba, nandiyon din tayo. So mabilis po yung palitan ng mga post, di ba? Kung nagsabi lang si Tatay Digong doon na lumabas na kayo taong bayan, ayokong mapunta sa dahig. Illegal itong ginagawa nila sa akin bilang isang abogado at dating pangulo ng ating bansa. Mali ito. Kaya kung gusto niyo akong tulungan, ngayon na tulungan niyo ako. Kung nagsalita lang si Tatay Digong ng ganon, alin? Di ba maglalabasan lahat ng tao? Yung supporter ni BP Inday at yung supporter ni Tatay Digong, di ba milyon-milyon dadaluhong agad doon sa NAIA mga kababayan? Sa tingin nyo, mga taga Maynila lang taga Quezon City, taga Caloocan, taga Malabon, Metro Manila lang yan mga kababayan. Sa tingin nyo, hindi yun pupunta doon? Tandaan ninyo ha, may oras pa yon. Alas 10 ng umaga, alas 11 ng umaga, na dumating si Tatay Digong. Hanggang nakarating siya sa Villamor, hindi pa po gabi yun. Nagtatalo na po doon. Kung doon pa lang, yung lalo na pagsabi ni Torre na hindi na raw niya nirespeto at ginagalang ang abogado ni Tatay Digong,
Sa batas natin sa Pilipinas, may sinasabi, di ba? May karapatan ka manahimik, may karapatan kung kumuha ng abogadong gusto mo. Pero wala na, hindi na pinakinggan ni Torre, wala na siyang pakialam dyan. Di ba mga kababayan? Yung Miranda Doctrine, nilabag na ni Torre. Wala na silang pakialam dyan. Di ba? Arestado niya. O, ayon sa ating konstitusyon, sa ating saligang batas, pag mayroong isang pulis na umaresto ng isang mamamayan, babasahan ng Miranda Doctrine. Anong ginawa ni Torre? Ay, wala akong pakialam dyan. Sino abogado mo? Wala akong pake. Wala nang abogado dito. Ako nang abogado. Ako nang huwes. Papadala kita sa dahig. Ganon si Torre, mga kababayan. Bakit? Kasi nga nasa likod niya itong si Magdarakaw na si BBM. Gets nyo mga kababayan? Ganon pong nangyari. Kaya itong si Triniling, sablay ito sasabihin niya nanguna. Doon pa lang, di ba? Biruin mo, Vice President of the Philippines, hindi pinapasok dyan sa Villamor Herbes. Kaya kayong mga sundalo dyan sa Villamor Herbes, hindi na kayo nag-isip. Biruin mo, yung tatay niya na nandoon sa loob ng kampo ninyo, no? Yan yung may dahilan kung bakit mayroon kayong double na sweldo, double salary. Yan yun. Biruin nyo, bukod tangi yung presidente na nagmalasakit sa inyo, mga uniform, pagkatapos wala kayong utang na loob, hindi man lang kayo, di ba? Di man lang kayo nakapag-isip. Tingnan nyo nga, kahit sinong mga naging presidente, walang nakagawa ng ganyang ginawa sa inyo. Mga teacher, dinoble ang sahod dahil kay Duterte. Walang nakagawa sa inyo ganun ng mga sinong presidente, di ba? Hindi ito pambuboy-boy, ito yung realidad, real talk. Na mga inutil kayo lahat. Kayong mga na nagawan ng pagmamalasakit ng isang matanda, hindi nyo man lang naibalik sa kanya yung pagmamalasakit na naibigay niya, di ba? Tama hindi, mga kababayan? Si Vice President hindi pinapasok, nandun din tayo, na-cover natin yun. Di ba mga kababayan? Tapos ito ngayon sasabihin, pinangungunahan doon ni BP Inday. Hindi po pwede mangyari nung kayon na pinangunahan ni BP Inday yan, mga kababayan. Oh. Malinaw yan ha? Ito naman si Brownie. Pakinggan natin si Brownie, may sinasabi. AFP Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr. Pero ikinakalungkot daw niya na ginagamit ang kanyang larawan sa mga kumakalat na pag-uudyok sa mga Pilipino na sumama sa mga rally kontra administrasyon. May mga nag-text rin sa akin na nagtatanong kung totoo nga ba na bumaliktad na ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po totoo yun. No? We remain to be a united, disciplined, and professional force. Sinusubukan So hindi daw sila totoo na babaliktad o bumaliktad. Kung hindi kayo totoo at hindi babaliktad, sir, papanoorin muna natin ito mga kababayan. At kayo nang humusga, taong bayan, kayo nang humusga, kung kaya ba hindi bumabaliktad ito, pakinggan ninyo. Ano bang dahilan kung bakit hindi ito babaliktad mga kababayan? Basta nagsalita tayo when we speak. I as the Speaker of the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority here. Please tell the men in the AFP, top priority pa kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. Basta nagsalita tayo when we speak. I as the Speaker of the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority here. Please tell the men in the AFP, top priority pa kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and always take care of you. Ayan mga kababayan, sa tingin ninyo, may chance bang bumaliktad yan? Top priority sila ni Romualdez. Sino ba si Romualdez? Si Romualdez lang naman ang isa sa inakusahan ng mga Brave 18 or dating mga sundalo na nag-deliver sa kanya ng malibalitang pera ng bayan. Ngayon, top priority itong si AFP. Hindi po natin sinasabi na na-deliveran to si AFP ha. Itong si mga sundalo, hindi natin sinasabi yan. Ang sinasabi lang, top priority ka, kaya hindi ka talaga babaliktad. Biruin mo, top priority ka nga naman, di ba, ni Martin Romualdez, na dating speaker, na sinasabi ni Martin Romualdez, wala daw siyang power. Di ba? Wala daw siyang power. Pero paano mo, kung wala kang power, di ba itong kanyang, nagsalita siya rito, nagbulgar siya rito, di ba? Ito sinasabi niya. Ito, di ba? Sabi niya rito. Na si former House Speaker Martin Romualdez at ang itinuro niya dating Senate President Chis Escudero at
Ayan mga kababayan, kumanta na itong si Saldico, ay si Martin Romualdez, ang sinasabi niya ang mastermind daw ay si Escudero. Itinuturo si Escudero, 'di ba mga kababayan? Oh, kita nyo ha? Kita nyo? Si Escudero ang itinuturo mga kababayan. Ngayon, wala daw siyang power. Ayon dito sa video na ito, di ba? Ito yung video na yon eh. 11 minutes video na to. Wala daw siyang power at ang tinuturo niya ay si Escudero. Tingnan yung pagkukunik-kunik mga kabayan ng nangyayari ha. Sinasabi dito ni Browner pala, sorry. Sinasabi ni Browner na nalulungkot daw siya at mayroon daw nag-implicate sa kanya, ginagamit ang kanyang larawan, na bumaliktad na daw sila. Okay? So hindi daw sila bumaliktad. Ngayon, may napanood tayong video na ganito na talagang top priority kayo ni Martin Romualdez. So, hindi ka talaga babaliktad kasi top priority ka eh, di ba? Tama hindi mga kababayan? Now, sino ba ito si Martin Romualdez? Si Martin Romualdez ang tinuturo ng lahat. Na isa sa mastermind, mga kababayan. Na na nagnanakaw or dinilibera ng pera ng kaban ng bayan, mga mali-malitang milyon-milyon hanggang bilyon na pera ang na-deliver dito mga kababayan. Napakarami, 'di ba? Itong mga binubulgar na mga Brave 18, 'di ba? So yan. Kung ating papansinin mga kababayan, paano ka nga naman babaliktad? Top priority ka ba naman eh? Kaya lang, sino yung may top priority sa'yo? Ang Mr. Speaker. Sino ba si Mr. Speaker? Si Mr. Speaker lang naman. Sa lahat ng mga binanggit ng mga malita, lagi siyang mayroon. Starring siya. Manggagaling doon, or kaya nanggaling kay Saldico, papunta kay ganito, papunta kay ganon. At dyan ka top priority ka dyan, Mr. Browner. So, taong bayan na lang humusga kung bakit ka top priority. At bakit hindi ka babaliktad? Hindi ka nga talaga babaliktad, pero mo top priority ka ng isang malita, no? Malita gang. Di ba? Di ba mga kababayan? Oh. Tapos, ito naman si Chis Escudero, pinangalanan, di ba? Si Chis Escudero ang Na si former House Speaker Martin Romualdez at ang itinuro niya, dating Senate President Chis Escudero. Ayan. Chis Escudero. Nasaan na ngayon si Chis Escudero mga kababayan? Nasaan na? Sagot. Oh, bumaliktad na, di ba? Dati, na kay Senator Alan Cayetano. Ngayon, napunta na doon sa kanino? Oh, isa pang tanong mga kababayan, may kaso na ba ngayon si Chis Escudero na ikinakanta, tinuturo ni Martin Romualdez? Tanong, ano sagot? Oh, maliwanag ang sagot. Wala. Nga. Nga. Di ba? Pero, dati, nang hindi pa bumabaliktad, ano sabi ni Jinggoy, mga kababayan? Ang sabi ni Jinggoy, Senator Jinggoy, maraming beses akong kinukumbinsi na bumaliktad. Para ano? Para mawalan ako ng kaso or hindi na ako kakasuhan. Ngayon, pag hindi ako babaliktad, ano mangyayari sa akin? Tuloy-tuloy ang kaso ko. At kulong ako. So sabi ni Senator Jinggoy, kung yan ang price ng aking prinsipyo, so be it. Ano nangyari? So be it nga. Nasa kulungan si Senator Jinggoy. Samantala, si Chis Escudero, mga kababayan, meron pa dati siyang pronouncement, ang pangalan ni Martin na hindi mabanggit-banggit, nabanggit, di ba? Di ba mga kababayan, sikat na sikat yun eh. Hanapin natin yung video na yun. Hanapin nyo yun. May sinabi si Chis Escudero ng ganyan. Sino yon? Si Martin Romualdez. So, ibig sabihin, silang dalawa, Martin Romualdez, at itong Saldico, itong Chis Escudero, parehas sila nagbabatuhan na it's either sino sa kanila dyan ang malaking involved dito. Ang tanong mga kababayan, itong tanong, nasaan sila ngayon? Nasaan itong dalawa ngayon? Nasa kulungan ba? Nasa kulungan ba? Nakakulong ba? Ano sagot mo, kabayan? Biruin mo? Tinuturong mastermind? Tinuturo ng lahat ng ebidensya? Silang parehas na dalawa?
Pero nasaan sila? Ayan, malaya. Ayan, bumaliktad pa. Hay nako mga kababayan. O ito pa. Kayo nang umusga dyan ha. Kayo nang umusga dyan. Kung ano talagang nangyari. Ito naman, ito panoorin na ninyo ito kay Senator Chis Escudero. Ito na kay Senator Chis Escudero mga kababayan. Panoorin natin ang buo ito. Yung commitment na yon may cost po yon. At right before this broadcast, I'd like to send out my love to the whole Villanueva family. Nag-heart to heart kami ni Brother Joel. And even if I know the cost, it's not something you can feel unless ikaw talaga. So for example, Tingnan niyo mga kababayan itong video ni Senator Alan kagabi ay bago daw niya ito inumpisahan ay nakipag-usap muna at nakipag-heart to heart talk muna siya dito kay Senator Joel Villanueva mga kababayan. Ano ho? Tuloy natin ang video ito. may mga anak-anakan ako, pero siya real yung nararamdaman ng anak. May asawa ko, pero iba yung nararamdaman ng asawa ko sa pinagdaanan nilang mag-asawa, di ba? So it's different for every single person, for Senator Chis, for Senator Jinggoy. Senator Jinggoy, nandun ako in the room nung kinukuha siya, and no one can say that we understand how his wife felt. Especially after alam nung wife niya na talagang inoffer sa kanya, hindi ka makukulong, kumampi ka lang sa administrasyon, kumampi ka lang sa grupo ni Ping Lacson, ni Senator Tito Soto, Win Gatchalian, etc. No? So, yan mga kababayan. Ino-offeran daw sila na hindi makukulong, kumampi ka lang sa grupo ni Senator Lacson, Soto, di ba? Gatchalian. Anong nangyari kay Chis mga kababayan? Nakulong ba? Nakulong ba mga kababayan? So kung hindi siya nakulong, ibig sabihin kumampi na siya. Di ba? Ayon yan dun sa sinasabi ni Senator Alan, di ba? At ayon din kay Senator Jinggoy. Tuloy natin. So, may kosto mga kababayan, ang kalayaan at independence ng Senado, independence ng Philippines. So, hinihila tayo ngayon ng China at saka ng US in different ways, no? But kaya sabi ko, we don't need to be anti-China or anti-US to be pro-Philippines. You can be pro-Philippines without being anti-anyone. Kailangan lang independent ka. Hindi ka dependent kahit sa ibang bansa. That's what it means to be sovereign. Hindi ka kumukuha sa outside influence. That's what it means when we say God is sovereign. He will do what He wants to do because He does not need outside forces. Ako, hindi ako sovereign because I'm not perfect and I need God to sustain me. And God uses people, uses your prayers, uses your support, uses purpose to sustain. So the point I want to make today is that kung may cost ang independence, meron din pong cost kung hindi tayo lumaban. Kung hindi lumaban ang ating mga national heroes during the Spanish time, it would have been harder during because there would not be reforms and we might still be a colony to this day. Kung walang cost yung paglaban sa mga Hapon during that time, mas maraming na-rape, mas maraming napatay, mas maraming karumal-dumal na nangyari sa ating bansa or baka ginamit din tayo sa pag-invade ng ibang mga bansa sa Asia if lahat tayo ay naging collaborators or kumampi lang. Ganun din sa US. Kung hindi tumayo ang maraming mga Pilipino para sabihin, big brother ka namin, Uncle Sam, but you're not the owner of me, or di ba famously sinabi ng ating dating Pangulo na he'd rather have a country run like hell by Filipinos rather than a country run by foreigners. And unfortunately, nagkatotoo na kahit Pilipino ang humawak sa Pilipinas, in many aspects, it's run like hell in terms of corruption, idolatry, immorality, small things that seem small, like the Pogo, Isabong, nawala yon, nilabanan natin, pero nandyan pa yung online gaming. Lumaban tayo sa health, pero nandyan yung vape na pinagbabawal sa ibang mga bansa. All of this may cost. So, may kita dun sa mga kumita through that. Pero I'm talking about kumita through that illegally, no? Meaning it changed public policy kasi nagkalagayan dyan or nagka-lobby money dyan. So, lahat ng bagay po may cost. So, pinag-usapan nga namin ni Joel na parang kung alam lang nung lahat, yung mga nagsasabing you just want power, no? Konting katahimikan lang sa buhay ng grupo namin ngayon is paradise already, di ba? Yung di ba, pag halimbawa pagka araw-araw sa restaurant ka kumakain, parang sa pinakamahal na restaurant ang paradise sa'yo. Pero kung araw-araw nandun ka sa noodles lang
or kanin. Nung time namin, hindi noodles ang symbol nung kahirapan talaga. Kung hindi yung kanin lang at asin. Di ba? Yung wala ng ulam halos, no? Makakain lang ng konting kanin, pero kahit ngayon, mahal ang bigas. Yung makapag-Jollibee, maka-McDo, yung may fried chicken, or yung nga iba, yung parang yung kanin, mabuhusan lang ng ginisang munggo sa ibabaw, sobrang luxury na yon, di ba? So alam niyo sa pinagdadaanan sa maraming lumalaban ngayon, not only for Senate independence, but para lumabas ang totoo sa flood control, lumalaban sa administrasyon, paradise na po yung konting katahimikan, no? But the question is the cost worth it? Nabanggit ko na po kanina yung sinabi ni Paradise na talaga mga kababayan kasi tingnan nyo ha, wala pong katahimikan ang pamumuno sa Senado ni Senator Alan. Mula umpisa ng kanyang pamuno, puro kulitan na po ang binanggit nila Soto, di ba? Napaka-unfair talaga nitong grupo nila Soto mga kababayan. Hindi na lang binigyan ng kunting katahimikan ang grupo ni Senator Alan. Ganyan po sila mga kababayan, katakot na takot. Bakit ba talaga sila takot na takot na naging independent ang Senado? Ngayon mga kababayan, sa pamumuno ni Gatchalian, nila Soto, Lacson, talagang naging independent ang Senado sa mga Malacanang. Itong grupo lang ni Senator Cayetano at Senator Marcolita ang independent sa Malacanang. Senator Benigno Aquino that the Filipino is worth fighting for. So that's why now and then po, wag ma-offend yung iba. Gamitin ko talaga yung laban kasi we have to continue fighting. Laban lang po. It's worth the fight. We have to continue fighting, no? Once, we're a product of hope. Kailangan ng pag-asa. Ang lahat kailangan ng pag-asa. It's the end pag wala ka ng pag-asa. And to many, during the 70s, 80s, yung senyas ng kalanganan, ibig sabihin may lumalaban pa. So, even yung daily na laban namin sa Senate na parang isa-isa lumalabas na yung totoo, na yun, sila pala ang nagpapasok sa NBI, sila Senate President Toto, coordinated pala yun. Yung Wednesday, May 13 na sinisisi sa amin ay, yung pala ay, alam din nila, nung iba, na nandyan sa labas, armado, tapos imbestigahan, wag imbestigahan. Hanggang ngayon, hindi inimbestigahan. And then yung walkout na parang tama sila, wag palitan yung rule na walang one-day notice. Ngayon, nakita nyo, binasura na yung rules, binabasura yung constitution, pinalitan yung rule kung sino magpre-preside sa impeachment. Tapos, instinct ko, sana papurihin si Senator Win Gatchalian nung sinabi niyang 16 talaga yung kailangan para makonvict ang impeachable officer. Pero biglang Grabe ito mga kababayan ha. Ito talagang matinding isang matinding pambababoy ng mga senador na mga bindalo. Itong ginagawa nila ngayon sa Senado. Tingnan nyo ha, pag sila yung magbabago ng roles, anytime kahit walang quorum or walang sesyon, babaguhin nila mga kababayan. Pero pagka sila naman ang ayaw mabago ang roles, talaga at all cost, gagawin nilang lahat kahit mag-walk out pa sila. Wag lang matuloy ang mga pagbabago ng roles. Kita nyo kung paano po nila ngayon binababoy ang institution ng Senado? Kita nyo naman mga kababayan, di ba? Yung ginamit nila ni Soto, ito, paulit-ulit na tayo rito, pero dapat ito ma-remind lagi sa utak natin. Tandaan po natin mga kababayan, bakit tayo naniniwala illegal ang ginawa nilang pag-take over dito sa Senado? At inagaw ito nila kay Senator Cayetano. Illegal na 12 lang naging Senate may pro tempore. Illegal yung ginawa nila dahil wala pong quorum. Dahil 12 lang po sila, mga kababayan. Dahil yung 12 na yun yung pina-adjourn ni Soto nung mag-walk out ang kanyang kasamahang 10. Naging 12 na lang sila doon dahil 10 ang nag-walk out di ba? So ngayon, kaya niya pina-adjourn kasi 12 lang daw sila. Pero itong 12 ngayon, ginamit naman nila para magkaroon sila ng quorum. Pero yung nag-walk out ang kanyang mga kasamaan, yun din yung ginamit nila, 12 lang, kaya dapat walang quorum. Di ba gago mga kababayan? Di ba isang panggagago ang ginawa nitong school bukol na tuta Soto na to mga kababayan? Di ba isang kagaguhan yan? Nakakagigil, di ba? Hindi tayo mga abogado, hindi tayo mga constitutionalist, hindi tayo mga professionals tungkol dito, pero anak ng pating naman, kahit grade 1 lang ang pinag-aralan ko. Di ba? 12? Ha?
12 mas 12. Tabla lang. 12 lang din, di ba? 12 mas 12. 12. 12. Pero bakit? Di ba? Binaboy, ginago, tinarantado talaga. Itong maliwanag mga kababayan, pangtatarantado talaga nitong mga uugod-ugod ulyanin ng mga senador, ng mga tumandang hukluban na walang pong silbi sa ating Senado, mga kababayan. Ito sila Tuta Soto at saka itong si Pingping Lacson, mga kababayan. Di ba gago lang talaga, nakakagigil eh. Ewan ko, sa mga hindi nakakaintindi siguro, gago ka din, hindi ka nakakaintindi at sasabihin mo pa rin na totoo, mayroong legal na quorum yung ginawa nila. Nora, sa Facebook niya. I don't know the details so I won't comment there. But the problem is trust eh. Sinabi din nila paulit-ulit, kung wala kayong 13, hindi nyo pwedeng palitan yung officers. Hindi lang yung Senate President. The officers are the head of OSAA, the Senate Secretary, Senate President Pro Tempore, which is Senator Loren Legarda, and the Senate President. Pero gumawa sila ng formula na pwede na ang 12 eh. So yung modern day version ng pinaglalaban during the Spanish-Japanese time, American times na lies. So during the Spanish times, isa yung di kayo organized, hindi nyo alam yung gobyerno, you don't know Christianity. So all of that were partially true, but you didn't need to colonize a country to Christianize a country, di ba? So yan, very clear yan. You didn't need to make people slaves, whether it's the African Americans or the kind of slavery they had in Asian countries. You didn't have to have slaves to say na it's in the name of Christianity or the name of good governance, di ba? So yun yung modern version ngayon na 12 is 13. You need 13, but you can justify because you need the Senate and you need to cover up the flood control scam, di ba? So my point is there is the trust. Ang trust, basta't nandyan, you can work kahit na enemy mo. Pero pag nawala yung trust, so once na paulit-ulit yung mga mananakot, sasabihin, we'll give you your freedom, we'll give you your freedom, nakita mong binobola ka rin, di ba? So ganun din, nung February, nung sinabi nila na wala kayong kaso kapag hindi nyo nilagay si Loren Legarda as Senate President, naniwala yung marami namin kasama. But then, nabuko nila, gagamitin na naman to sa impeachment. Paulit-ulit sinasabi sa amin na ang impeachment, impartial. Pero yung definition pala nila impartial, kailangan i-convict ang Vice President. So, nung lumaban at sinabing... Grabe, tingnan nyo mga kababayan itong binubulgar ngayon, binubuking ni Senator Alan. Mayroon pala dapat sa Senator Legarda pala dapat yun. Kaya lang, pagka sa Senator Legarda pala, ang target pala nila, i-impeach si BP Inday Sara. Hatulan si BP Inday Sara. Hindi pala para tingnan ang mga ebidensya. Kundi, kaya pala gagawin si grabe talagang pangtuta talaga, ginagawa talaga nilang tuta, mga animal talaga itong sindikato na itong mga kababayan. Kailan ba ito matatapos? 2028 siguro talaga, no? Hindi na pwedeng hindi na sila matapos dyan. Doon siguro baka, ito perless forecast ko lang ito. Once nagaguyan talaga nila at babuyan nila itong eleksyon sa 2028, baka doon talaga mga kababayan. Hindi na makakatiis ang taong bayan. Biruin mo, ngayon pa lang sa sorbe, hindi na nila lamang-lamangan si BP Inday Sara kahit ano pang paninira nilang gagawin. Tapos, tatarantaduhin nilang eleksyon sa 2028. Baka doon siguro. Baka doon talaga ang people power, hindi na po pwedeng sabihin na, people power hindi. Lalabas na kusang taong bayan doon mga kababayan. Ito, perless forecast ko lang. Biruin nyo yan. Ganun palang ginawa nila kay Legarda. Kaya pala si Legarda, pinaupo minsan doon sa, pinatry nila tutasin, di ba? Tuta talaga itong Soto na to, no? Mga kababayan, grabe. Grabe katuta nito. Biruin mo, ganun palang gagawin nila. Kaya pala si Legarda noon, si Legarda na pala dapat, tama talagang hula natin noon, si Legarda ang magiging kauna-unahang babae na, na Senate President. Kaso nga lang, kung si Legarda pala, sigurado, pipilitin nilang i-convict si BP Sara sa impeachment. Grabe. Wag lang si Loren, ako na nilagay, ayan na naman. Pagka umalis kayo kay Alan, wala na kayong kaso. Pag nandiyan kayo kay Alan, kakasuhan kayo. Diba? That's why nga iba po yung reaction ng pamilya ni Senator Jinggoy because alam nila yung totoo. Talagang na-witness din po nila yung mga tumatawag at mga nagsasabi at mga naggagaranti. So may cost po. If we don't do anything now, the cost will not fall on me immediately. It will eventually, di ba, yung may individual akong pananagutan, pamilya ko, bayan ko, siyudad ko, community.
but it's really the next generation. So in the same manner na lumaban ng EDSA 1, EDSA 2, lumaban sa Napoles sa napakaraming scandal is because we wanted it to end. Repentance, then reformation, restitution was there, hindi lang yun masyadong keyword dati, ngayon keyword siya. Pero pagbabago, renewal. 'Di ba sa tunay na renewal, the old is gone, 'di ba? So when you say that you're a new creation in Christ, it's a work of progress, pero kung dati may idols ka, dapat wala na. Kung dati immoral ka, dapat nawawala yung immorality. Kung dati nagnanakaw ka, hindi ka na dapat nagnanakaw. So that's the problem. Kung papayag tayo na i-maneuver lang itong flood control, at nakita na po natin, lalo po sa Blue Ribbon, headed by Senator Lacson, at hindi pa ho tapos in-expect po namin. Part of their playbook yan, mangligaw, mag-offer ng kung ano, kung hindi, mag-threaten, kung hindi, itutuloy nila threat nila. False witnesses, maglalabas ng mga contractor, di ba kinuha ngayon si Diskaya. Meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na binidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din, na ngayon na kinuha na si... Okay, mga kababayan sinasabi dito ng Senator Alan sa apat na kay Senator Villanueva, pero none of them are true. Sabi ni Senator Alan, maliwanag yan tandaan natin mga kababayan, take note natin yan wala daw katotohanan yun ayon kay Senator Alan, yung tungkol kay Senator Villanueva. Meron na pong bumaliktad dun sa mga DPWH na sinabi nila na binidiktahan din sila kung ano sasabihin. Yung unang sinabi ni Yusek Bernardo, nagbago din yon. Kay Senator Joel Villanueva, apat na yung version nung paano siya supposedly guilty. And none of those versions are true. So ganun din. Apat daw yung kung paano guilty itong si Villanueva. Na ngayon na kinuha na si Mr. Diskaya from the Senate, sabi niya na damay-damay na, sasama na lahat ng kilala niyang police. That's good. But there's nothing stopping the creative people in this administration from saying, we'll take care of you, eto mga ituro mo. Then suddenly may kaso, whether sa DOJ at Ombudsman, then suddenly you're facing jail. Then finally it's true. That's why pinilit nilang makulong si Jinggoy kasi sabi niya, nawawalan na ng takot yung iba, lumalaban na. So kailangan natin ipakita na totoo. At madali kay Jinggoy kasi usual suspect, di ba? So grabe mga kababayan, kumbaga si Senator Jinggoy sinampulan para matakot po itong ibang mga senador. Ganun po mga kababayan. Dahil dyan, tuloy natin mga kababayan, dahil dyan sa sampul na yan, sino na nauna? Chis Escudero. Di ba? Sinabi ni Martin Romualdez, si Chis Escudero, di ba? Sabi naman ni Chis Escudero, si Martin Romualdez. So ngayon, sinong nasampulan? Yung hindi nagpatinag sa prinsipyo, Jinggoy Estrada. Di ba? Di ba mga kababayan? Sige. Sino pa? So ayaw nyong baliin ang inyong prinsipyo? Isusunod kayo kay Jinggoy. Anong ginawa? Hindi na. Bakit hindi babaliin ang aking prinsipyo? After all, idol ko naman yan si Matandang Marcos Sr., di ba? wala nang maniniwala sa tingin nila na Jinggoy sacrificed because ayaw umiwalay sa grupo. But siya na nagsabi, he has evidence in the right time. Payagan natin siya magsabi sino at ano yung ebidensya. Pero mabigat po yung ebidensya and it will show. I've been hearing the last few days. Ayan mga kababayan, si Senator Jinggoy pala may mabigat na ebidensya. Kung sino pala ang mga nagsasalita sa kanya or nagkukumbinsi sa kanya na huwag siyang kasuhan. Hindi siya makukulong pag bumaliktad lang siya. So darating ang araw, lalabas din to mga kababayan. There's so much evidence against the major players dun sa flood control. And everyone saying sana lumabas. That's why nga, pinanghawakan pa rin natin yung Blue Ribbon Committee. Tama. The other point I want to make about counting the cost is, yun nga, ano yung cost sa next generation? Kapag kinover up natin to, may cost. So ulitin ko pag lumaban ka ngayon, may cost. May cost. Aapihin ka, dudurugin ka sa media at social media, kakasuhan ka, baka ikulong ka pa. Sana naman walang papatay, pero that's always there whether sadya or may nagkamali yung patayan. But that is the cost for people who will fight. So I'm not dissuading people from joining the fight because we need you. We need the prayers, we need the commitment, we need more independent heads to stand up and say, mali na to, lumaban tayo. Pero may cost din yung hindi lumaban. Yung cost are the millions of Filipinos who will have to go abroad because walang trabaho dito. The cost will be the millions of Filipinos na hindi mapapagamot kasi nanakaw yung panggamot or pang-ospital.
the cost will be millions of Filipinos na mababansot because there's not enough money or not enough programs for the first 1,000 days ng buhay ng tao, no? Or including yung healthcare ng buntis, di ba? The cost is, huli na tayo sa tourism, but halimbawa sa education, or as a country, no? There was a time in the 60s, second to Japan tayo. Then there was a time second to the last. Then during the time of President Ramos, yun, umarangkada na tayo. During the time of President Pinoy, umarangkada na tayo. During the first 3 years ng Duterte administration, grabe na po yung pinuntahan ng ating ekonomiya. Not perfect, nandun ng corruption, but it wasn't systemic. Now it's back to being systemic. So do you want to be truly free? To be truly free, we have to have the culture and we have to have the environment, we have to have the laws and the system that guarantees that freedom. So the Constitution is a good start. Pero kung mismong Constitution hindi natin masunod at kung mismong Senado ay ibabasura ang sariling rules at ang Constitution, how do we expect that the other laws, di ba? So kung senador mismo pwedeng kasuhan or wag kasuhan sa flood control, what do you think magagawa sa ordinaryong konsehal, mayor, governor, di ba? So yes, we want a big fish, but we want the real fish. We don't want a sacrificial lamb na fish, di ba? Or we want the people who really did it para meron talagang saying, may katuparan yung sinasabing crime does not pay. So when you pay, that's a cost, di ba? Umutang ka, kailangan mong bayad. You do the crime, you have to do the time. So again, you're going back to what is the cost. So yun po ang hinihingi ko po sa mga kapatid nating media, sa mga kapwa nating senador, sa mga netizens natin, sa mga businessman natin. This weekend, as we talk about independence, let's think about the cost. Ano yung cost kung lumaban tayo? Ano yung cost kung i-expose natin? May personal cost po to, ha? Pero yung benefit po ay sa buong bayan. Samantalang pag tumahimik tayo, may personal gain po to. Pero yung epekto naman po sa buong bayan, di ba? I don't want to compare yung mga lumalaban ngayon sa ating mga national heroes. Tignan nyo mga kababayan, ha, sinabi ni Senator Alan, ang mananahimik po, yung hindi po lalaban dito sa korupsyon ngayon na nangyari sa ating bansa, mayroon pong personal gain. Tandaan nyo po yan mga kababayan, personal gain ang makukuha po nito. Pag halimbawa, nanahimik ka lang, hindi ka na magsawalang kibo ka na lang sa mga nangyayari ngayong nakawan sa gobyerno, may personal gain yan. Ano yun? Ito, panoorin natin lang tuloy mamaya. Basta tandaan nyo muna yung personal gain. Kasi grabe po ang pinagdaanan ng ating mga national heroes. I cannot imagine. I don't want present-day Christians now to compare themselves to yung pinagdaanan ng apostles, for example. Or for a people to compare sa pinagdaanan ng Israelites, for example, when they were in Egypt, di ba? Iba-iba po ang season, iba-iba po ang pinagdadaanan. But each season po ay meron pong cost. Cost if we do the right thing, cost if we do the wrong thing. So in a couple of days, we're going to face many issues, an economic crisis. Are we going to tell the people kung ano talaga ang sitwasyon, kung may pera ba talaga ang bansa o hindi? Are we going to tell them why we have or don't have money? Are we going to tell them the truth whether we're going to increase taxes or not? Are we going to tell them the truth? Nasaan na yung pera the last few years? Okay. We're also going to face an impeachment. So are we going to tell the people the truth? Are we going to really have an impartial trial or aayusin at luto na to? Are we going to tell them the truth that dapat 16 to convict? Or babawasan ba natin ng 6 na senador para maging 12 na lang? No? We're going to face ilang pagsubok, lumabas ang totoo. Again, pag lumabas yung 18, sabi nila may 4 pa daw. 18 na former Marines, hindi ko alam yung 14 kung ano yung ano nila. Meron pong mga key people na may mga key evidence. Hindi ko sinasabi na lahat ng sasabihin nila ay totoo or may totoo, hindi totoo. Ang point ko po, it's our job to listen to them. It's the job of the Blue Ribbon Committee. Invite lahat. Kung kalokohan ang sinasabi nito, so sabi ng iba, Sir, over the years, ang daming nag-witness dyan na kalokohan. Yes. Paano nabisto na kalokohan yung sinasabi? Because nag-witness sila doon. Because you had different senators from different backgrounds, different styles of questioning them. Then you had an active media. Wala pang social media masyado nun. So lalo po ngayon, maglagay ka dyan ng 100, 100 na may ebidensya, pictures, video, testimony. Makukompare natin lahat ng date niya. Makikita natin yan kung deepfake yan, kung edited yung pictures, kung edited yung video, kung AI yan, kung totoo, di ba? So but the point is, if we cover it up, grabe po ang magiging cost at ang magsasuffer nito next generation. I'll close by remembering when naiyak-iyak ng dad ko pag nung EDSA Revolution. Before pa pumutok lahat yun, I think it was a day before. Kasi nga pinapa-secure niya kami, tapos gusto niya mag-abroad muna kami, kaya Amerikana nga yung aking nanay.
But nung sinabi namin, if you're going to fight, we're going to fight. And I was 15 years old. Sister was a little bit older. My brothers were much younger. My mom didn't know what was happening, but she hardly saw my dad in tears, no? So he maiyak-iyak lang, but nung sinabi namin, we'll stay. If you're gonna fight, we're gonna fight. Doon siya naiyak kasi sabi niya, I'm doing it for you. I'm doing it for you. So napakaraming beses all throughout our life na mag-aral ka na mabuti, Alan, para sa'yo to. Di ba? Alan, bakit mababa grades mo? Di ba yung mapapamanahan kita pero magagastos mo lang yan. Pero mag-aral ka, para sa'yo to. Pia, hindi ka pwedeng pumunta sa party na walang chaperone, para sa'yo to. Many times it was about discipline. And later on in life, para sa'yo to. But yung sacrifice, he meant it. And in fact, fast forward, in his last few months, nung umiiyak siya, nung sasakit, and then he told me, Alan, nung 60s, nandito ako sa Amerika. High hopes for the Philippines, pero ganito Pilipinas. So isipin mo yon, 2003. But sabi niya, 40 years later or 30 years later, ganun pa rin ang Pilipinas. Sabi niya, ganun pa rin ang hopes niya, pero ganun. Tapos umiiyak siya. Tapos sinasabi ko, Dad, don't lose hope. So can you imagine the sacrifices in 1986? Now it's 40 years later. 40 years was the number of years that the Israelites were in the desert. And I've always thought it was simply because of disobedience. Because disobedient, paulit-ulit, ang people of God, hindi pinayagan na ang few weeks, few days, or 2 weeks na biyahe by foot, mapunta na sa Israel, ay naging 40 years. But may nag-explain po, and I've seen a lot of preaching after that, na nagsabing, the Israelites were taken out of Egypt, but Egypt was not taken out of their minds. Meaning, they still taught as slaves. So they cannot be conquerors in the new land unless they learn to be conquerors. And because of many things, including disobedience, they did not learn to be conquerors. Kailangan maubos ang generation nila. Kaya yung new generation na ang pumasok. So when natapos yung martial law, nagkaroon ng new constitution, sabi nung iba, hindi nawala yung corruption, na decentralized lang. So dati centralized sa Malacanang at sa executive ang corruption. Ngayon may corruption sa legislative, sa konsehal, sa barangay, businessman, yun din ang sinasabi. Dati I just have to contend with the USEC, naging director. Dati I just have to contend to the mayor, ngayon panay barangay captain. So nandiyan yung mga problema. But the question is, after 40 years ng EDSA revolution, is the new generation, kami na yon, mga martial law babies, ready to turn over to the next generation to say, we're ready to be corrupt-free. So, yun po yung cost ng laban namin ngayon. We cannot turn over to you a corrupt-free Philippines pag hindi tayo lumaban. And dun sa mga Gen Z na hindi naiintindihan yung laban ngayon, hindi rin namin maintindihan yung laban ng parents namin noon. Kaming mga pro-Marcos, simple lang. Pro-Cory kayo, pro-Marcos kami. Ganun kami, ganyan kayo. At that time, it was simple. Dalawang na lang eh. Sa basketball, Crispa, Toyota. Sa toothpaste, Colgate, Close-Up. Sa camera, Kodak, Fuji, dalawa lang pagpipilian. Ngayon, magulo na. Multi-party. Everyone, may sobrang left, may sobrang right, may pink, may original yellow, may pink lawan, may DDS, merong DDS pero hindi ako ganito. May Marcos alone, may Marcos pa rin, may Marcos na rin. So, gumugulo. At saka dati, dyaryo, ilan lang. TV, ilan lang. Radyo per province, yung top 3. Ngayon, with social media, everyone has, So, iba po ang laban ngayon. We cannot solve today's problems with yesterday's solution. Iba na po. And yes, this laban na to, hindi lang to laban nung ka-age ko at mas matanda sa akin. Laban to ng ating mga Gen Z, ng mga bata ngayon. Those between, 15, 16, 17 to 30. Laban nyo to kasi you will inherit. So some of you think we're wrong. And it's better the direction we were taking. Some of you think we're right. Hindi yun yung topic natin tonight. Ang topic natin tonight, simple lang, may cost. May cost na mag-decide kayong lumaban, may cost din para sabihin natin hindi lumaban. And if you ask me tonight, if we want a real independent Philippines, kung gusto nyo na every year sasabihin natin, ngayong taon na to, mas malaya tayo, kailangan tuloy-tuloy ang laban. Pag kumakanta po tayo ng ating national anthem, yung Lupang Hinirang, ang sinasabi po natin, ang mamatay ng dahil sa iyo. So we're singing to ourselves for the world to hear, but we're singing it to ourselves. So when the athletes were so proud of wins the gold medal and they're hearing, kung willing ka nga mamatay para sa ating bansa, ano pa yung mag-training ka na napakahirap para umabot doon, di ba? So to certain groups of people, let's say to doctors during COVID, na frontliners, yung pagkanta nila ng mamatay ng dahil sa iyo is not only totoo, it is real every day. Sa mga pulis na kahit off duty,
Pag may krimen, they have to rush to the site rather than run away. Totoo yung mamatay ng dahil sa'yo kasi nga any day they can face death. To the AFP that's assigned to areas na meron pang rebelde, totoo yung mamatay ng dahil sa'yo. Even if we don't agree with the hard left, with the communist. Yung gigising sila umaga na baka may enkwentro sila sa AFP, kung kumakanta sila ng lupang hinirang, totoo sa kanila yung mamatay ng dahil sa'yo. Kasi nga, hindi lang totoo, but it's clear and present. To many of us, it's a possibility, but it's not a probability. Okay. However, if we can sing, mamatay ng dahil sa'yo, that means, pwede din tayong kumanta ng magsakripisyo dahil sa'yo. Pwede din doon yung magdasal dahil sa'yo. Nandun din yung mag-rally dahil sa'yo. Nandun din yung lumaban. Di ba? So, when we sing the national anthem in the next few days, and when we remember June 12, let's remember meron tayong pinaglalaban. And I will end by saying, I wholeheartedly believe we were made in the image and nature of God. So God wants us free. God wants us independent. But God wants us dependent to Him, but independent of other forces. No? So let's pray for a country that is free from idolatry, free from immorality, free from sickness, free from poverty, free from corruption. But we have to put action to our faith. Meaning, pray, tapos lumaban, kumilos tayo. I will respect your views and your ways of fighting. Ang importante, lumaban tayo, at ang importante, una sa Diyos, pagkatapos sa pamilya, and para sa bayan. God bless you all. Ayan, napakaganda ng sinabi dito ni Senator Alan, mga kababayan. May comment dito na 1,270, grabe, ang comment yan. 7,300 ang likes, 77,000 views, 16 hours ago. So ganito po kalakas ang pagka si Senator Alan ay nagla-live sa Facebook o kaya sa YouTube, ganyan po kalakas ang views. Marami po talagang nakatutok, katunayan po niyan, mga kababayan. Ayan, balikan natin yung personal gain na kanina na tinake note natin. At dito sa video ito, ipalabas muna natin tong video na ito, mga kababayan. I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Paulit-ulit na lang, ilang beses na po tayong idinadawit. Una sa mga budget hearings, BICAM na, tapos sa GAA, ngayon naman daw po nasa unprogrammed funds. Sino po ba ang may kapangyarihan sa unprogrammed funds? DBM, DPWH, Speaker, Senate President, o mismong Presidente? Hindi po tayo ang nagpasok sa unprogrammed funds at madali pong patunayan yan. Lahat ng ginagawa natin, verifiable. Ang mga ebidensya na ibinabato sa atin, hanggang ngayon wala at hanggang ngayon nagkakalap. Ang ordinaryong senador po, wala pong ganyang kapangyarihan. Lahat na lang po, kapag Bulacan daw, kay Joel yan. Flood control, lahat po ng opisyal na sangkot nagsabi na wala po tayo o si Joel Villanueva na kinalaman doon. Sino ba ang unang nag-expose ng anomalya sa flood control program? Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget. Ang DPWH alone, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat po ng towns, lubog. Napamura na si Majority Leader Joel Villanueva. Took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Hindi na sila umaasa na may gagawin pa gobyerno. Lokal man, national man. It's the same thing over and over. And it's just worsened. I'd like to personally thank Senator Joel, because the fact is, in 2023, when this was not yet a thing or hot, he was already calling this out. Senator Joel has been consistent in at least two things, Your Honor. And the first is he is advocating for genuine flood control projects in his province of Bulacan. Matagal na niyang binabanggit ito. Senator Joel, I attest to the fact na bagyo-bagyo na lang, hindi ko sasabihin taon-taon kasi kung ilang beses tayo daanan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at mag-i-express ng galit sa walang katapusan ng bagyo. Naalala ko lang kasi si Senator Joel, consistent yan doon sa flooding at ayaw niya ng flood control. Ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya ng flood control. Galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahaan ng flood control.
I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control eh. Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw? Eh di wow! Will never be bothered by anything that is being thrown at me because I know the truth and the truth is on my side. Maaaring yung justice ay delayed but I don't think justice will be denied. Until now, we are submitting ourselves doon sa proseso. Mabigat, mahirap. Siguro kayo dito sa Senado, namimiss nyo na din ako dahil ayoko pang magsalita for so long. Ayoko magsalita. But I will not allow anyone to put me in a position as their punching bag. Nope. Nasa majority ako, and in the past I have been mentioning I will always give my vote for the best of the institution. Ever, Mr. President, I will never, ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President, because it's priceless, Mr. President. Ayan mga kababayan. So ito po yung mga nakuha natin mga pronouncement dito ni Senator Villanueva, no ho? At dito, i-take note natin dito mga kababayan, yung naunang sinabi ni Senator Cayetano kanina, bago daw niya ito mag-live siya kagabi, ay nakipag heart to siya dito kay Senator Joel Villanueva mga kababayan. At ngayon, napanood dito natin video ni Senator Joel, base sa napanood natin, no? Ako, naniniwala pa ako mga kababayan. Ito, sarili ko ito hindi ito pag-sarcastic, no? Naniniwala ako kay Senator Joel dito. Una, in-emphasize niya muna na hindi niya raw magagawa ito, no? Dahil nga po sa ayaw niyang sirain ang pinaghirapan ng kanyang magulang, yung kanyang ama, na kanilang pangalan. Di ba? Ako naniniwala ako dyan mga kababayan. Katunayan nga, isa po silang mga religious na grupo, no? Yung Jesus is Lord. Kanila po yan. In due respect din naman mga kababayan, ano? Naniniwala ako. Kaya lang, dito natin papasukin yung idea na sinasabi ni Senator Cayetano kanina na yung pag hindi ka lumaban sa korupsyon, mayroon daw po itong personal na pakinabang or personal gain. Natatandaan nyo kanina, di ba? Pinatake note ko sa inyo. Personal gain. Now, ang tanong ganito. Si Senator Joel ngayon ay nandito kay Senator Cayetano. At pinaghinalaan na anumang oras, tatawid siya doon sa kampo ni Gatchalian para makumpleto na nga yung tracing Judas, mga kababayan. Ang tanong, Mar, naniniwala ka na walang kasalanan itong si Joel Villanueva? Naniniwala ka na hindi niya sasirain yung kredibilidad ng pangalang binuo ng kanyang magulang? Di ba? At ayan o, daming ang mga senador, ang daming ang mga kasamahan niya, at pati pa si Dizon, di ba? 2023 pa. Talagang si Joel Villanueva na ang nag-aano dito, bukal dito, nagsasalita na. Alam niyo ba mga kababayan, dahil dyan sa isipin na yan, ako mismo, nakapagsabi ako na the very least na maaaring babaliktad. At hindi pupunta dyan sa kampo ni Gatchalian para manahimik na lang itong si Joel Villanueva. Bakit kanyo mga kababayan? Kasi bilang Kristiyano, naniniwala ako na biblical itong si Villanueva na pagbabase sa Biblia. Alam nyo bang nakabase sa Biblia mga kababayan? Kung magbabasa kayo sa Biblia, may nakasulat sa Biblia. Si Kristo po walang kasalanan. Pero pinaratangan siyang may kasalanan. Di ba? Wala pong kasalanan si Kristo. Pero
pinarusahan siyang tulad ng may kasalanan. Bilang Kristiyano, para sa akin dahil Kristiyano din po ako, naniniwala ako na kahit ano pang ipukol na tae, dumi, kasalanan, o akusasyon, kung ano man sa iyo, naniniwala ako, lalabas at lalabas ang katotohanan. At sa pagsasabi ng mong katotohanan, ikakapahamak mo, so be it. So be it. Yun po ang Kristiyano, mga kababayan. Ganun po ang paniniwala ng Kristiyano. Ako, ganito Ako sa sarili ko lang. Pag ako naniniwala kung wala akong kasalanan, kahit putulan mo ako ng liig. Hindi, mga kababayan, ako, sarili ko lang naman to Hindi ko naman sinasabi sa inyo yan, o kahit kanino. Ako, hindi lang dahil sa waray ako matapang, hindi. Pero pag ako talaga bilang Kristiyano, naniniwala ako na totoo, tama ang pinaglalaban ko, putulan mo ako ng leg, wala akong problema. Lalo na kung usapin tungkol sa Biblia, ang pag-uusapan, mga kababayan. Magpapaputol ako ng liig para lang sa pinaglalaban ko. Ibig sabihin, tatayo ako at titindigan ko ito, mga kababayan. Hindi ako matatakot. Diba? So, hindi ko po ito sinasabi na gawin ito ni Senator Joel Villanueva. Pero, between Senator Joel Villanueva, Chis Escudero, at Jinggoy Estrada na sinasabi nila, madali na lang kasuhan, madali na lang ipakulong dahil mayroon na dating kasong tungkol sa ganyan. Sino yung mas pinapaboran ko sa aking puso? Kayo, kabayan. Sino ba ang mas mayroong luna sa inyong puso? Yung Joel Villanueva, Chis Escudero, na pagdating ng araw, o ito na nga si Chis Escudero, bumaliktad na dahil natakot, nakasuhan at makulong? O itong si Estrada na hindi natakot kahit makulong at kinasuhan at nakulong? O itong si Joel Villanueva? Ayon nga kay Senator Alan Cayetano, ang hindi ka lumaban may personal gain. Mga kababayan, I'm not saying na personal gain ang ginagawa or gagawin or ang reason ni Joel Villanueva kaya siya hindi lalaban. Saan siya hindi lalaban? Dito sa korupsyon. Kasi pagka, mga kababayan, ang pagbaliktad nila, ang pagpunta nila dyan sa kampo ni Gatchalian, patunay yan ng mga duwag sila pagdating po dito sa investigasyon sa korupsyon. Lalo na nga dito sa Blue Ribbon. Ang pagbaliktad nila mula dito sa kampo ni Senator Alan, mga ngahulugan po yan na sumasang-ayon po sila na ayaw po nilang pag-usapan ang tungkol sa flood control korupsyon. Sasang-ayon ka ba dyan, Senator Joel Villanueva? Alang-alang sa personal na interest, personal na pakinabang ninyo, para wag lang masira ang pangalan ninyo, mananahimik ka na lang ba? Bilang Kristiyano, Senator Alan Villanueva, nagtatanong ako sa iyo, ito ba ang aral ng Biblia na sinusunod ninyo? Ito ba ang aral sa Biblia? Yung hindi ka na lalaban, hindi ka na, di ba? Mananahimik ka na lang kahit alam mong may mali. Nako, wag nawang mangyari, mga kababayan. Ito po yan, Ito, bibigyan ko kayo ng sample sa Biblia. Sa Biblia, mga kababayan, teka iano ko lang. Bigyan ko lang kayo ng sa Biblia. Nasaan na ba yung natin? ChatGPT natin. Meron tayong ChatGPT dito naka-ready, natanggal pala. Oh. Sa Biblia, hanapin lang natin saglit, mga kababayan. Matatapos naman tayo. Ano ang talata sa Biblia na nagsasabi na
kung ah, kung sa nakakaalam nga sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at ito'y di ginagawa wait lang guys ha, malayo kasi itong ano ko, gawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ayan, mga kababayan, ano ang sa Biblia? Teka, hanapin natin ha. Ito, Santiago. Kaya ang nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Mateo 4:17. Kaya nga ang sino mang nakakaalam ng mabuti na dapat gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Ayan mga kababayan, sa Mateo 4:17. Santiago pala, sorry. Santiago 4:17. Nababasa nyo naman siguro dyan. Ano yun? Basahin nyo na lang po yan mga kababayan. Mateo 4:17. Sa sino mang nakakaalam ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ibig sabihin mananahimik ka na lang, kahit alam mong mabuti ang gagawin mo, magtatahimik ka na lang, kasalanan mo yun. Kaya Senator Joel, sa sino mang nakakapanood dito na may mga kay Senator Joel, total, biblical naman sa Senator Joel, di ba? Total, mayroon naman silang simbahan na pinapaniwalaan at Biblia rin naman. Baka naman, Senator Joel, pakishare ito kay Senator Joel at sa iba pang mga senador at sa iba pang mga gustong pagtakpan at ayaw po gawin ang mga mabubuting dapat magawa. Kasalanan po pala yan sa Biblia mga kababayan. Halimbawa, ikaw ngayon, nakakita ka ngayon ng isang dapat tulungan, kaya mo naman matulungan, tapos hindi mo tinulungan. Kasalanan mo yun. Ayon sa Biblia. Halimbawa, mayroon ngayong kapitbahay, mayroon ngayong tao, sino man, no? Lumapit sa'yo. Nagugutom ako, humingi ako ng tulong sa'yo, gusto kong kumain. Pinagwalang bahala mo ito. May pera ka mayroon kang 20 pesos, mayroon kang 50 pesos, mayroon kang, di ba? May kakayahan ka na tumulong pero hindi mo tinulungan. Ayan. Basahin mo yung Santiago 17. Kung isa kang nagbabasa at Kristiyano. Kung hindi ka naman Kristiyano, okay lang kasi wala ka namang alam sa ganyan, di ba? Pero mga kababayan, Kristiyano ka man o hindi, sakop ka pa rin dyan kasi ang Diyos naglagay ng Biblia hindi sa titik ng papel or kung tinta kung anuman, kundi sa puso. Nakita mo namang nangailangan, may kakayahan ka naman tumulong Hindi ka tumulong, kasalanan mo yun. Gets nyo kabayan? Yan po yun. Kaya sa mga tao, sa mga senador, sa mga congressman, na alam nilang tama, pagkatapos ayaw nilang gawin, hulog sila dyan mga kababayan. Nagkakasala po sila ayon sa Biblia. Dyan po natin tatapusin ang ating ginawang video. Medyo humaba na po mga kababayan Pero kayo na ang bahalang magpasensya dahil humaba na. No? Okay? So yan mga kababayan. Kaya Senator Joel, sana maalala mo ang Biblia nakasulat sa Santiago 4:17. Ikaw naman, sinasabi mo naman, wala ka namang kasalanan. At sinasabi mo, mabuti naman ang ginagawa mo pagbubulgar Kaso Senator Joel, pag tumawid ka doon, magbubulgar ka pa kaya? Or makikiisa ka na sa magtatakip sa mga magnanakaw? Yan po mga kababayan. Comment nyo po dyan sa baba kung ano pong inyo masasabi sa video ito. Maraming salamat muli. Ayun, mayroon pang nadagdag na isang subscribers. Pilipinas as always. Bye-bye!